Magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo upang ipagpatuloy ang nasimulang topic ni Pastora Econ kahapon. Sige po tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapong ito at patuloy o Diyos na wini-welcome ka namin sa lugar na to, malaya kang makialam. Salamat Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. They knew the Bible, but God left. Alam nila ang Biblia, alam nila ang mga pangako ng Diyos, kilala nila si Jesus, pero hindi pa rin sila sinamahan ng Panginoon. Alam po ba natin kung bakit most humble on earth si Moses? Dahil despite na siya ay powerful leader, sobra po siyang makarely sa Diyos. Imagine, pinauna po sila sa promised land. Ibig sabihin, mawawala na ang init, masagana na. Hindi lang mana ang kakainin nila. Pinangako po ng Diyos ang honey at milk. Pero ano pong sabi ni Moses? Kung hindi ka kasama, Panginoon, hindi kami pupunta. May mga pagkakataon bang iiwan talaga tayo ng Diyos? May mga pagkakataon bang ramdam mong wala ang Panginoon? Mag-ingat ka, kapatid. Baka isa na tayo sa pag-aaralan natin ngayong hapon. Ang Diyos ay mabait. Tama po. Ang Diyos ay maawain. Yes. Hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Definitely, amen. Pero dapat alam din natin na never nagtotolerate ng mali ang Panginoon. They knew the Bible, but God left. Because number 4, they practice hypocrisy or pakitang tao. Hindi tayo sasamahan ng Panginoon kung magaling lang tayo kapag may nakatingin. Sabi po dito sa Matthew chapter 23, verse 3, kaya dapat ninyong pakinggan at sundin ang lahat ng itinuturo nila sa inyo. Pero huwag ninyong gayahin ang mga ginagawa nila dahil hindi nila ginagawa ang mga itinuturo nila. Mga Kristiyano po tayo, at hindi po tayo dapat tagapagpaliwanag lang. Doer din po tayo ng salita ng Diyos. Yes, dual po ang citizen natin. Meron sa earth at meron sa heaven. Pero hindi ibig sabihin na dapat double life po tayo. Lagi pong sinasabi sa atin sa training, makikita ang totoong pagsunod kapag ikaw na lang mag-isa. Kapag wala nang nakatingin. Kapag wala nang nakakakita. Check po natin ang sarili natin. Totoo pa ba ang pagsunod ko? They knew the Bible, but God left. Because number 5, they rejected correction. Ano nga po ulit ang rule number 2? Tama, willing magpakorek. Pero itong mga taong ito, binaliktad nila ang rule number 2. Hindi sila willing magpakorek. At ang sabi po ng Proverbs chapter 15 verse 10, minamasama ng taong naliligaw ng landas kapag tinutuwid siya. Ang taong umaayaw sa mga pagtutuwid ay mamamatay. Kapag nire-reject po natin ang correction, madalas, rooted po ito ng pride. Mahirap pong i-correct ang mga taong akala nila tama sila palagi. Pride po yan. At kapag nandiyan na ang pride, asahan po natin na ito ay domino effect. Maglilid sa atin into spiritual stagnation at mamimiss po natin ang opportunity sa paglago. Kasi tayo ay napalayo.
Saan? Napalayo po tayo sa source ng pangangailangan po natin. At ang ending po nito, mahirap po tayong samahan ng Diyos. Kaya nga po tayo ay Kristyano. Hindi po tayo probiotic dairy drink na everyday okay. At lalong hindi rin po tayo alcoholic drink na may tagline na ito ang tama. Make sense. Tayo po ay mga Kristyano at kapag sinabing Kristyano, kalakip niyan yung room for correction. Dapat po malinaw sa atin ang pinasok po natin. They knew the Bible, but God left. Because number 6, they use scripture for power. Leverage God's word for status. Paggamit para sa sariling kapakanan or for clout. Nakalagay po ito sa Matthew chapter 23, verse 5 hanggang 7. Ang lahat ng ginagawa nila ay ipakitang tao lang at upang ipakita na napakareliyoso nila, nilalakihan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang laylayan ng kanilang mga damit. Mahilig silang umupo sa mga upuang pandangal, sa mga handaan at mga sambahan. At gustong-gusto nilang batiin sila at igalang sa mga mataong lugar at tawaging guro. Ang pilakterya po, meron po akong isang example po dito. Actually, 3 po ito. Ang pilakterya po or phylactery sa English at tefillin naman sa Hebrew. Ito po yung 2 boxes na leather siya at containing po ito ng Torah or parchment scrolls po ito. Hindi ko po sure kung makikita po ninyo. Pero ito po yung forehead phylactery. Or sa Hebrew po, ito po yung tefillin shel rosh. Na sabi po dito, ito po yung pilakterya. At usually, ganito lang po siya kaliit. Ulitin ko po sa inyo, ganyan lang po siya kaliit. Meron pa pong example, ito po. Ayan. Usually, ganyan lang po siya kaliit. At itong phylactery po na ito, itong head phylactery or forehead phylactery, meron po siyang 4 compartments. At malapit siya sa utak ng tao. While ito naman pong arm phylactery, ito po siya. Yan, kung makikita nyo po, may box po dito at tapos may mga naka-roll. Ito pong arm phylactery or in Hebrew, tefillin shel yad. Malapit po siya. Isa lang po ang compartment niya at malapit po siya sa puso. Ngayon, sinusuot po ito ng mga observant Jewish males na 13 years old or older. At sinusuot po nila ito during morning prayer. Ayan. Weekday morning prayers. At ang sabi niya po dito, bakit daw? Bakit kailangan may ganun silang isuot? Kasi nagre-remind po ito ng God's laws and devotion to His commandments. At hindi po ito ginagamit tuwing Sabbath or major festivals. Ito po ay para sa bahay lang o kaya sa prayer room, sa mga synagogues, at bihira po ito sa mga public places. Nagsisimbolo po ito ng action, emotion, and intellect devoted to God. Pero dito po sa binasa po natin sa Matthew chapter 23, verse 5 hanggang 7, ganito po ang ginagawa nila. Nakita niyo po. Nakakatawa po, tama. Imagine, maglalakad ka, tapos ang laki-laki ng box mo sa ulo. Para lang ipakita na relihiyoso ka. Because they didn't care about being holy, just looking holy. Sa panahon po natin ngayon, tulad ng mga Pariseo, maraming tao ang nagsasabing
alam nila kung ano ang nasa Bible. Maraming tao ang nagsasabing alam nila kung anong nilalaman nito. Pero hindi nila hinahayaan na baguhin nito ang buhay nila. Maraming mga tao nagsasabing sumusunod sila kay Jesus. Pero hindi naaabot ang standard ng Panginoon. Dapat po nating siguraduhin na ang ginagawa natin ay kapantay sa paniniwala po natin. Maraming mga tao ang dinidesire ang position, hindi lang sa business, even po sa church. Pero tandaan po natin, delikado na kapag mas mahal mo na ang posisyon mo kaysa sa pagiging loyal mo sa Diyos mo. At alam niyo po, kapag nasa posisyon tayo, liligawan po tayo ng kayabangan. Liligawan po tayo ng katamaran. At mahirap na para sa atin na samahan ng Diyos. Meron po akong trivia sa inyo. Alam niyo po ba yung verse na Awit 67 verse 1? Siguro po familiar po tayo dito eh. Kasi madalas kinuquote po natin ito kapag bumabati tayo sa mga birthday, ganyan. Ang nakalagay po dito, sabi niya, "May God be gracious to us and bless us and make His face shine upon us." Alam niyo po yung yung phrase na make His face shine upon you. Alam niyo po, in Hebrew, sobrang personal po nito. Bakit po? Ganito po yung scene. Imagine niyo po na yung tatay at yung anak, yung baby, yung tatay na masayang-masaya sa anak niya na pinapatawa ito. Alam niyo po, sabi ko nga nung nakaraan shinare ko po ito. Kapag po kasi tatay, sobrang, bihira mo lang. Ewan ko, siguro may mga tatay talaga na joker, pero kadalasan sobrang stricto ng mga tatay. Tama po. At kapag nagpatawa sila, may image kasi yung tatay na, nire-respect talaga. At alam niyo po, kapag nagpatawa sila, sobrang nakakatuwa kapag nakita mo. Minsan nga po, magkakanta pa sila ng lullaby o kaya ng Twinkle Twinkle. Yung tipong nakakatuwang tingnan. Ngayon alam niyo po, ang Diyos parang ganun. At gusto ng Diyos, palagi po tayong nakatawa. Imagine niyo po, no? Yung tatay, tapos yung anak, patatawanan niya yung anak niya. Paano ba magpatawa? Hindi ko alam, pero di ba po, uso po sa Pilipinas yung bulaga. O kaya sa ibang bansa yung peekaboo. Imagine po natin, ganyan yung itsura ng Diyos every time natitingin po siya sa atin. Meaning to say, ayaw ng Diyos na malayo siya sa'yo. Alam niyo po, it's time na tigilan po natin ng pagiging pakitang tao. Alisin na po natin yung ugaling hindi tayo mapagsabihan. At huwag na po tayong maglilingkod sa posisyon. Dahil ito po yung ugali ng tao na mahihirapan ang Diyos na samahan. Kaya nga po dapat hindi lang natin alam ang Biblia. Dapat alam din natin ang source nito. Hindi po sapat na pinag-aaralan natin ang Bible. Dapat kilala po natin ang pinaka-author. At kung ganito ang ugali nating mga Kristiyano, hindi lang blessing ang makukuha mo, kundi yung buong siya ang ibibigay niya sa iyo. Nawa po ay may natutunan po tayong lahat. Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa hapong ito. Hayaan mo, O Diyos, na mas maging malalim pa kami sa relasyon namin sa iyo. Lord, hayaan mo na hindi lang basta kilala ka namin, andun yung pagsunod namin sa iyo, Panginoon. Lord, nais namin na everyday ng buhay namin, kasama ka namin. Salamat, Ama, sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat po sa inyong lahat. God bless.